Magandang araw sa inyong lahat mga kadya. Ako si Nancy, 32 taong gulang. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay hindi namimili ng panahon, ng katayuan, o ng edad. Pero sa mundong mapanghusga, madaling sabihin yan, pero mahirap panindigan. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Isang kwentong nagsimula sa gitna ng unos at nagtapos sa isang payapang dalampasigan. Itong aking pag-amin dito sa Ja Confession. 17 taong gulang pa lang ako noon. Isang batang nangangarap pa lang sanang makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng maayos na trabaho, at maiahon ng pamilya sa hirap. Sa bayan namin sa Baler Aurora, ang dagat ang aming naging mundo. Maganda, malawak, pero minsan ay malupit at walang awa. Doon umiikot ang aming buhay. Ang ama ko ay isang hamak na mangingisda. Araw-araw nakikipagbuno sa alon at hangin. Habang ang nanay ko naman ay sa bahay lang, tahimik na nag-aalaga sa aming 7 magkakapatid. Ako ang panganay. Sa aming 7, ako ang inaasahang magtatapos. Ako ang pag-asa. Madalas sinasabi ng mga kapitbahay, si Nancy mag-aahon sa pamilya nila. Sa murang edad, dala-dala ko na ang bigat ng pangarap na hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa buong pamilya ko. Pero mapaglaro ang tadhana. Tanda ko pa ang hapong iyon. Isang araw na kailanman ay hindi mabubura sa alaala ko. Napakadilim ng langit. Tila ba may paparating na galit. Ang hangin ay humahampas sa aming maliit na bahay. At ang mga alon sa dagat ay tila nag-uunahan sa pagtaas. Parang may hinahabol na galit. May kaba sa dibdib ko habang pinagmamasdan ko si tatay na naghahanda ng kanyang bangka. Tay, huwag na po kayong pumalaot. Delikado na po. Pakiusap ko. Halos pabulong, pero puno ng takot. Ngumiti lang siya. Isang ngiting pilit na matapang. Anak, kailangan. Wala na tayong makakain bukas. Kailangan ng gatas ang bunso nyo. Sa mga salitang iyon, wala na akong naisagot. Dahil alam kong totoo. Dahil alam kong kahit siya, natatakot din. Sabi niya, anak, babalik ako agad. Magluluto tayo ng masarap na hapunan. Iyon ang huling beses na narinig ko ang boses niya. Hindi na bumalik si tatay. Kinabukasan, ang dagat ay tila naging tahimik. Pero hindi iyon katahimikang mapayapa, kundi katahimikang may dalang dalamhati. Natagpuan ang wasak niyang bangka, palutang-lutang sa malayo. Pero siya, hindi na nakita. Parang nilamon siya ng dagat ng walang bakas. Parang bula na nawala sa hangin. Kasama ng kanyang bangka, tinangay ng malakas na agos ang lahat ng pangarap ko. Sa isang iglap, nawala ang haligi ng tahanan namin. Ang nanay ko, tulala at umiiyak gabi-gabi. Ang mga kapatid ko, nagugutom at walang maintindihan kung bakit wala na si tatay. At ako, napilitang tumanda nang wala sa oras. Bilang panganay, hindi ko kayang makitang tulala si nanay habang umiiyak ang 6 kong kapatid dahil sa gutom. Hindi ko kayang marinig ang iyak ng bunso namin tuwing gabi dahil walang gatas. Hindi ko kayang umasa lang sa awa ng iba. Sa murang edad na 17, nagdesisyon akong huminto sa senior high school. Hindi iyon madaling desisyon. Para bang pinunit ko ang sarili kong pangarap. Habang hawak ko ang aking uniforme, naaalala ko ang mga araw na puno ako ng pag-asa. Pero kailangan kong piliin ang pamilya ko kaysa sa sarili ko. Ibinenta ko ang aking mga notebook at uniforme para may puhunan kami sa pag-aasin at pagtitinda ng isda sa palengke. Araw-araw, bit-bit ko ang mabigat na basket. Ang dating magaan kong mga hakbang ay napalitan ng mabagal at pagod na paglakad sa mabuhanging kalsada papuntang palengke. Sa bawat hakbang, ramdam kong bigat. Hindi lang ng basket na puno ng isda, kundi ng responsibilidad na pasan ko bilang panganay. Ang balat ko na dati ay makinis,
Unti-unting nangitim at naging magaspang dahil sa tindi ng sikat ng araw at alat ng dagat. Ang mga kamay ko, na dati sanay lamang humawak ng lapis at papel, ay nasanay na sa amoy ng isda at alat ng tubig dagat. Minsan, nagkakaroon ako ng mga sugat dahil sa tinik at kaliskis. Pero wala akong oras para magreklamo. Pero wala akong pakialam. Basta makakain ng mga kapatid ko, sapat na sa akin yun. Sa tuwing uuwi ako sa gabi, pagod na pagod. Sapat na sa akin ang makita silang busog at mahimbing na natutulog. Doon ko nararamdaman na kahit papaano, may silbi ang lahat ng paghihirap ko. Sa gitna ng aking pakikipagsapalaran, doon muling pumasok sa eksena si Don Marlon. Kilala siya sa buong Aurora bilang isang matagumpay na arkitekto at may-ari ng pinakamalaking resort sa aming bayan. Para sa amin, isa siyang taong parang nasa ibang mundo. Mayaman, makapangyarihan, at malayo sa simpleng buhay na nakasanayan namin. Hindi ko inaasahan na konektado pala siya sa aming pamilya. Ang tatay ko pala ay naging kanang kamay niya noon sa mga construction ng kanyang mga cottage. Isa raw si tatay sa mga pinagkakatiwalaan niyang tao. Masipag, tapat, at hindi marunong manlamang. Isang hapon, habang naglalakad ako sa dalampasigan sa gitna ng malakas na ulan, pasan-pasan ang basket ng isda. Halos hindi ko na maramdaman ang aking mga paa sa lamig. Ang ulan ay humahampas sa aking muka, at ang hangin ay tila gustong agawin ang basket na hawak ko. Ang paligid ay madilim at parang sumasalamin sa pagod at bigat na dinadala ko sa buhay. Bigla, huminto ang isang mamahaling SUV sa tapat ko. Ang tunog ng makina nito ay kakaiba, malayo sa mga tricycle at jeep na karaniwan kong naririnig. Dahan-dahang bumukas ang bintana. "Nancy, sumakay ka na. Masyadong mapanganib ang panahon para maglakad ka pa sa labas." Wika ng isang baritono at kalmadong boses. Si Don Marlon iyon. Kahit sa gitna ng ulan, bakas pa rin ang kanyang tikas. Malinis ang kasuotan, maayos ang tindig, at may kakaibang awtoridad sa kanyang presensya. 55 taon na siya noon, pero hindi maikakailang kanyang karisma at ang lalim ng kanyang mga mata na tila maraming pinagdaanan. Saglit akong nag-atubili. Hindi ako sanay na sumabay sa ganitong sasakyan, lalo na't basa ako at marumi dahil sa isda. Pero sa sobrang ginaw at sa pangambang baka magkasakit pa ako, hindi na ako tumanggi. Pagpasok ko sa loob ng sasakyan, agad akong binalot ng init ng aircon at ang amoy ng mamahaling pabango. Para akong napunta sa ibang mundo. Malinis, tahimik at komportable. Doon niya nalaman na hindi na pala ako nag-aaral. Tahimik lang siyang nakinig habang ikinukwento kong nangyari sa pamilya namin. Ang pagkawala ni tatay, ang paghinto ko sa pag-aaral, at ang pagtitinda ko sa palengke. Hindi siya nagsalita agad, pero nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Isang lungkot na tila may halong pagsisisi at awa. Kinabukasan, hindi lang sako-sakong bigas ang dumating sa bahay namin. Binayaran niya rin ang lahat ng aming utang sa kuryente. Halos hindi makapaniwala si nanay. Napaupo na lang siya habang yakap ang bunso kong kapatid. Umiiyak. Hindi na sa sakit, kundi sa ginhawang matagal naming hindi naramdaman. Pero ang pinakamalaking tulong na ibinigay niya ay ang alok na trabaho. "Nancy, hindi ka dapat nasa palengke lang. Maging receptionist at assistant ka sa opisina ko sa resort. Mas malaki ang sweldo mo doon. Air condition pa. At ang pinaka-importante, papayagan kitang mag-aral sa gabi. Ako ang bahala sa matrikula mo." Parang tumigil ang mundo ko sa salitang iyon. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o matutuwa. Matagal ko nang isinuko ang pangarap kong makapag-aral. At ngayon, parang may taong muling bumubuhay nito. Tinanggap kong alok niya ng buong puso. May halong takot at pag-asa. Sa loob ng ilang taon, naging maayos ang takbo ng buhay ko. Sa araw, assistant ako ni Don Marlon. Inaasikaso ko ang mga bisita.
Sumasagot sa telepono at unti-unting natututo ng mga gawain sa opisina. Sa gabi, estudyante ako. Pagod man, pilit kong nilalabanan ng antok para makasabay sa klase. Hindi madali, pero masaya ako. Dahil sa wakas, nararamdaman kong may direksyon na ulit ang buhay ko. Marami akong natutunan sa kanya. Hindi lang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa buhay. Nakita ko siya kung gaano siya mapagkumbaba. Kahit mayaman, marunong siyang rumespeto sa pinakamababang trabahador. Dahan-dahan, ang pasasalamat ko'y naging paghanga. Sa bawat araw na magkasama kami sa opisina, sa bawat payo niyang puno ng karunungan, at sa bawat pagkakataong nakikita ko siyang tumutulong sa iba nang walang hinihinging kapalit. Unti-unting nagbago ang tingin ko sa kanya. At ang paghangang iyon, hindi ko namalayan, ay naging malalim na pagmamahal. Hindi iyon biglaan, parang isang alon na dahan-dahang lumalapit sa pampang. Hindi mo agad napapansin, pero bago mo pa mamalayan, nababasa ka na. Tuwing nakikita ko siyang mag-isa sa kanyang opisina, nakatingin sa malayo habang hawak ang isang tasa ng kape. Tila may kung anong kurot sa puso ko. Parang gusto ko siyang samahan, kumustahin, at puna ng katahimikang bumabalot sa kanya. Biyudo na siya, at ang kanyang mga anak ay may kanya-kanya na ring buhay sa ibang bansa. Sa kabila ng kanyang tagumpay, ramdam ko ang kanyang pag-iisa. Isang lungkot na hindi kayang punan ng pera o karangyaan. Nang tumuntong ako sa edad na 23, nakapagtapos ako ng business administration at nakuha ang aking lisensya. Isa iyon sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Hindi lang dahil sa tagumpay ko, kundi dahil alam kong hindi ko iyon mararating kung wala siya. 60 taon na siya noon. Sa gabi ng aking selebrasyon, habang kaming dalawa lang nandoon, tahimik ang paligid. Naririnig lamang ang mahinang hampas ng alon sa dalampasigan at ang huni ng hangin. Nakaupo kami sa isang mesa sa gilid ng resort. May simpleng handa at ilaw mula sa mga parol na nakasabit sa mga puno. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Don Marlon, Marlon, tawag ko sa kanya. Ang boses ko'y nanginginig, mahina, halo ng kaba at tapang. Bakit niyo ba ginagawa ang lahat ng ito? Dahil ba sa utang na loob kay tatay? O dahil may nararamdaman din kayo? Natigilan siya. Parang nahuli ko siya sa isang lihim na matagal niyang itinatago. Hindi siya agad nakapagsalita. Tumingin siya sa dagat, saka muling bumaling sa akin. Nancy, malayong agwat natin. 3 dekada at 7 pang pagitan natin. Mahinaw niyang sagot. Ayokong sabihin ng mga tao na sinasamantala kong kahinaan mo. Ayokong isipin mo na kailangan mong ibigay ang sarili mo dahil lang tinulungan kita. Ramdam kong bigat ng bawat salita niya. Hindi iyon pagtanggi, kundi takot. Takot na masaktan ako. Takot na husgahan siya. Pero pinatunayan ko sa kanya na mali siya. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Noong nagkasakit siya ng malubha dahil sa sobrang pagod sa trabaho, akong hindi umalis sa tabi niya. Sa loob ng malamig na silid ng ospital, ako ang nagbantay sa kanya gabi-gabi. Ako ang nagpunas ng pawis sa kanyang noo, nagabot ng gamot sa tamang oras, at nagpakain kahit mahina ang kanyang katawan. Sa bawat gabing nakahawak ako sa kanyang kamay, tahimik akong nagdarasal. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanyang paggaling. Doon niya nalaman na hindi ito utang na loob. Ito ay pag-ibig. Sa edad na 24, nabuntis ako. Alam kong ito nang simula ng kalbaryo ko sa mata ng publiko. Sa isang maliit na bayan kung saan mabilis kumalat ang chismis. Hindi nagtagal ay naging usap-usapan ako. Pero si Marlon, hindi siya nagtago. Hindi siya umiwas. Hindi niya ako itinago na parang kahihiyan. Buong pagmamalaki niyang hiningi ang kamay ko kay nanay. Sa harap ng aking pamilya, buong tapang niyang sinabi ang kanyang intensyon. Napakasalan ako. Panagutan ng aming anak.
at ibigay ang buong pagmamahal na kaya niyang ibigay. Isang simple pero napaka-eleganteng beach wedding ang naganap. Sa ilalim ng malawak na kalangitan at sa harap ng dagat na minsang kumuha sa aking ama. Doon ako muling binigyan ng bagong simula. Ang buhangin ay malamig sa aking mga paa habang dahan-dahan akong naglalakad papunta sa altar. Suot ko ang aking puting bestida. Simple pero malinis. At sa bawat takbang ko, ramdam kong halo-halong emosyon. Takot, saya at pag-asa. Habang naglalakad ako sa buhanginan, suot ang aking puting bestida. Naririnig kong bulungan ng mga bisita. Gold digger yung si Nancy ah. Pinuntiri ang matanda para yumaman. Kawawa naman si Don Marlon. Baka ma-frame up lang yan. Naku, hindi magtatagal yan. Bibilis lang kamatayan ni Don dahil sa batang asawa. Bawat salita ay parang patalim na tumatama sa puso ko. Gusto kong tumigil. Gusto kong takpan ng aking tainga. Gusto kong maglaho. Masakit. Sobrang sakit. Pero nang hawakan ni Marlon ang kamay ko at tignan ako sa mga mata, nawala ang lahat ng ingay. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang katiyakan. Walang pagdududa. Walang takot. Tanging pagmamahal lamang. Ang mahalaga ay ang katotohanang mahal namin ng isa't isa. Tinanggap din ako ng kanyang mga anak nang makita nilang tunay ang pag-aalaga ko sa kanilang ama. 8 taon nang nakalipas mula nang ikasal kami. Ngayon, ako ay 32 taong gulang na at si Marlon naman ay 65. Maayos pa rin ang pangangatawan niya, ang kanyang mga balikat matatag, ang tindig matikas, at kahit bahagyang bumagal na ang kanyang kilos, ramdam pa rin ang lakas at sigla sa bawat galaw niya. Ang kanyang buhok, may halong pilak, ay tila nagbibigay karakter sa lalaking aking minahal at naging kasama sa hirap at ginhawa. Lalong naging makulay ang aming buhay dahil sa dalawa naming malulusog na anak. Sa bawat umaga, nagigising kami sa halakhak ng kanilang tinig, sa tunog ng kanilang maliit na paa sa sahig, at sa mga simpleng eksena ng pamilya. Pagsasalo sa almusal, pag-aaral sa sala, at pagtawa sa mga kalokohan nila. Ang bawat araw ay puno ng munting sorpresa at ligaya, na kahit ang pinakamahalagang hotel manager sa buong Aurora ay nakangiti at nagmamahal ng ganito. Kami na rin ang nagpapatakbo ng resort, mula sa maliit na detalye hanggang sa mga malalaking proyekto. Natutunan kong hawakan ng negosyo, hindi lang sa papel, kundi sa puso. Pati ang bawat empleyado ay naging parang pamilya na rin namin. At ang pamilya ko, lahat ng kapatid ko nakapagtapos na ng pag-aaral. Hindi dahil sa hiningi ko lang kay Marlon, kundi dahil tinuruan niya rin silang magsumikap at magtrabaho sa ilalim ng kanyang patnubay. Ramdam ko na ang pride sa kanilang mga mata, hindi lamang sa diploma na hawak nila, kundi sa kanilang determinasyon at tapang na lumaban sa hirap na minsang nagbanta sa aming pamilya. Napatunayan namin na sa tunay na pag-ibig, ang edad ay numero lamang. Hindi hadlang ang dekada na pagitan, kundi ang kakayahang magtulungan, magpatawad, at magmahal ng tapat. Ang yaman ay kagamitan lang para makatulong sa iba, hindi bilang sukatan ng pagmamahal o halaga ng tao. Ang tunay na pundasyon ng isang relasyon ay ang respeto, malasakit, at ang kakayahang manatiling bingis sa mga taong walang ibang alam, kundi ang manghusga. Natutunan naming huwag pakinggan ang bulong ng mga tao, kundi ang tinig ng aming puso, kung saan kami tunay na masaya at kumpleto. Ang aral na mapupulot natin sa aking kwento ay simple lang. Huwag nating hayaang diktahan ng lipunan kung sino ang dapat nating mahalin. Ang puso ay walang mata para makakita ng kulubot sa balat o ng laman ng bulsa. Ang puso ay may pakiramdam para makakita ng katapatan ng kaluluwa. At sa mga taong nakakaranas ng panghuhusga, tandaan nyo, hanggat wala kayong tinatapakang tao, panindigan ninyong inyong kaligayahan. Maraming salamat sa pakikinig sa aking confession. Kayo, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Nancy?
I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Gusto naming malaman ang inyong mga opinyon at karanasan. Hanggang sa susunod, Ja Confession.